Hello guys, no? So, welcome back sa another accounting tutorial. Ang topic natin for today is standard costing and variance analysis. May standard ka ba? Or may standard ka bang sineset sa sarili mo, sa sa grades mo, sa ibang aspeto ng buhay mo? Dito kasi pag-uusapan talaga natin yung standard. And paano kung hindi mo na-meet yung standard na sinet mo sa sarili mo? O doon papasok yung variance analysis. I-analyze mo kung ano yung nangyari. Bakit hindi mo na meet yung standard na yun? Bakit siya naging favorable sa iyo or unfavorable? Okay? So kung ready na rin ako, simulan na natin ito. Okay, so ang standard po, sabi ko nga, it is a measure of acceptable performance established by management as a guide sa pag-make ng decisions nila. In other words, a standard serves as a benchmark or norm for evaluating performance. Kumbaga, yun yung standard mo. Kung hanggang dito ka. No? Para bang sa pagkakaroon ng jowa, di ba? May standard ka ba? O may mga ideal na standard ka ba sa lalaki, sa babae man, di ba? Paano kung hindi niya na-meet yung standard mo? O pasok pa rin ba siya sa banga? O paano kung hindi siya umabot dun sa benchmark? Tatanggapin mo ba? O, di ba? So parang ganun lang din. Kung ano yung acceptable performance, no? Pero syempre, nasa context tayo ng management accounting. Kaya accounting yung pag-uusapan natin, hindi yung mga jowa-jowa na yan. Standards sa context ng management accounting, ang standards po specifically refer to the expected cost and quantity of inputs required sa pagproduce ng goods or delivering services. Ano po yung ina-expect nilang cost? Hindi po yung ina-expect nilang jowa, kundi cost yung ina-expect nila sa context ng managerial accounting. For example, magmamanufacture sila ng upuan, silya. Ano yung expected cost bawat product, bawat upuan? So, ibig sabihin, no? Yun yung standard nila. Yun yung acceptable performance nila. Sa context ng managerial accounting, yun yung expected cost nila. Kaya, may tinatawag tayong standard cost. Na itong standard cost, ito po yung predetermined unit production cost expected under efficient conditions. Predetermined. No? Kumbaga ba, hindi pa nag-i-start yung production, alam mo na magkano yung cost mo. Kumbaga ba, wala ka pang jowa, alam mo na kung sino yung magiging boyfriend mo, sana all. Na may ganun ba? Mayroon bang ganon? Hindi pa nga nagkakajowa, alam na agad yung magiging jowa niya. Eh, sa context naman ng managerial accounting, hindi pa nag-i-start yung production, na-determine na nila yung cost. Pwede pong mangyari yun, so long as may standard ka. Kaya ang ibang tawag sa standard cost, should be cost or yung expected cost. Ano ba dapat yung cost mo? Or ano ba dapat yung in-expect mong cost? Na kapag nag-run na yung production, yun yung magiging cost ko. No? They represent the estimated amounts and cost of direct materials, direct labor, and factory overhead needed to produce one finished unit. Yung cost po na ito, may direct materials yan, direct labor yan, and overhead yan. Yan yung mga kakailanganin para makaproduce ng isang finished unit. Standard. Standard cost. No? So mahalaga kasi na malaman mo muna yung standard cost para mas maintindihan mo yung variance analysis. Okay? So ano ba yung mga advantages or uses ng standard cost? Unang-una, cost control. Siyempre, pag mayroon ka ng standard, i-compare mo na yun dun sa actual cost mo. For example, ang standard cost mo, ang sabi mo, gagastusin mo lang ngayong buwan, 10,000. Na ang ginastos mo, 15,000. Ang ang predetermined cost mo lang or ang ina-expect mo lang na cost, 10,000 lang. Yan lang yung standard mo, yung acceptable performance mo. Pero lumagpas-lagpas ka pa ng 5,000. Mas lumagpas ka ng 5K, naging 15K siya. From there, makokontrol mo yung cost mo.
ito lang pala yung budget mo, bakit ka mag-over budget? Bakit ka mag-overspend? No? So, yun yung isa sa mga gamit or advantage ng standard cost. Another one is performance measurement. No? I-evaluate mo how well departments or employees meet efficiency targets. Sabi ko nga, meron kang performance. Diba? Or meron kang standard na kailangang i-meet. O, evaluate mo bawat departamento kung namimit ba nila yung performance target na yun. Diba? Kung nag-over-exceed ba sila sa budget? Diba? Efficient ba sila sa trabaho nila? Mami-measure mo yung performance gamit yung standard na sinet mo. Okay? And another one is budgeting and planning. Sabi ko nga, ang standard cost, predetermined cost. O di sa simula pa lang, makakapagplano ka na magkano yung cost mo. Makakapag-set ka na ng financial goals mo. Ang ina-expect mong cost ng isang ice cream, 10 piso. Ibebenta mo siya, syempre, ng mas mataas sa cost, sa 20 pesos na ice cream. From there, masiset mo na ano yung financial goals mo. Goal mo ba na mag-earn ng profit sa gantong cost? Ilan yung magiging profit mo kapag ganito yung cost mo? Paano naman pag binabaan mo yung cost? Maplaplano mo ahead of time. Kasi may standard cost ka. Diba? Napakadaming gamit pag may standard ka eh. Diba? Parang may path ka na, may clear path na yung management so long as may standard silang sinusundan. Ano pa? Pricing decisions. Nabanggit ko nga, pag may cost ka na, alam mo na. It will help you determine yung selling price mo. Kasi na-estimate mo na yung production cost mo gamit yung standard. Okay? Another one, it simplifies valuation. Bakit, sir? Ba? Instead po kasi na itatrack mo individually yung actual cost ng bawat unit, may naka-assign ng standard cost sa kanila. Hindi mo na kailangang i-track isa-isa. Kasi alam mo na yung cost ng bawat isa pag may standard cost ka. Hence, yung valuation ng inventory, mas madali na, mas mabilis. Hindi mo na kailangan mag-isa-isahin. Kasi alam mo na kung magkano yan. O, di ba? Standard cost. Another one, motivating employees. Siyempre, pag na-meet nila or na-exceed man yung standard na sinet mo, siyempre, may incentive sila, may bonuses. I-recognize mo sila sa na-achieve nila. Somehow, mamomotivate yung mga employees. And lastly, useful din yan sa pag-highlight ng variances in management by exception. Nabanggit natin itong management by exception. No? Ano po ba yan, sir? Diba? Bakit niya hina-highlight yung variances dyan sa management by exception na yan? Ang MBE po, or management by exception, is the practice of focusing managerial attention only on situations where significant variances occur. Ibig sabihin, kung ano lang yung significant, kung ano lang yung material na variance, yun lang yung titignan ng management. No? This approach allows management to devote more time to critical business issues rather than routine supervision of subordinates. Siyempre, kung ano yung malaki, significant na variance na nangyari, yun yung i-examine nila. For example, ang standard cost mo, 100K. Tapos pagdating ng actual, ang nagastos mo, 1 million. Diba? Depende yan sa bawat management kung anong materiality nila. Kung sa sari-sari store, sobrang material na yan. Pero pag sa mga corporation, titignan nila kung significant ba yung difference, diba? Kung large ba yan, kung material ba yan. Pero, it will vary sa mga industry yan. Pero again, pag management by exception, significant lang, large, and material yung variances na ine-examine nila. Whether favorable or unfavorable man. Okay? Note, di ba? Nabanggit ko nga din, material significant in amount should be investigated dito sa management by exception. Okay? Okay. Ba?
kung meron tayong advantages, no, meron din tayong red flag. Merong mga limitations din yung standard cost. Unang-una, costly to implement siya. Magastos, syempre. Yung pag-establish mo pa lang, pag-maintain mo ng standard costing system, it requires significant resources na. Kailangan mo dyan yung mga skilled na staff. Kailangan mo ng oras, technology. And also, kailangan mo din siyang i-update regularly para maging realistic yung standards mo. Mas lalo kung nasa dynamic industry ka. No? Hence, frequent revisions yung kailangan mo dyan. Kasi yung standards, nagbabago and they may become outdated due to inflation, technological changes, or evolving business practice. Na magbo-boil down lahat yan sa cost. No? Magastos ang paggamit or ang pag-implement ng standard cost. Okay? So another one na limitation ng standard cost is employees might concede or fail to report unfavorable variances to avoid criticism or accountability. Siyempre, kung unfavorable yung variances, kung ang pangit ng performance nila, hindi nila na-meet yung standard, baka itago nila yun. Baka hindi nila i-report. Diba? Because of unfavorable variances can reflect poorly on employees or departments. May risk tayo that staff might hide or manipulate data to avoid claim. Sabi pa dito, this undermines transparency and can prevent management from identifying and fixing real problems. Siyempre, kung itatago mo yung problema, itatago mo yung unfavorable variance or performance mo, paano masosolve ng management yung problema? Paano nila ma-identify kung hindi mo sasabihin? Kung itatago mo? Diba? Another limitation din ng standard cost is yung narrow focus ng management sa variances lang. Kasi kung doon ka lang nakatingin, yung other useful information may be overlooked. No? Mamimiss mo yung important non-cost information such as trends doon sa customer demand, quality improvements, process innovations. Kung sa variances ka lang titingin, kung sa difference lang nung actual sa standard, yun lang yung titignan mo. Paano yung iba din na importante din. No? So, syempre, hindi talaga natin maiwasan nung limitations. Meron tayong kahinaan. Meron tayong weakness. No? Kaya ang mahalaga sa standard costing system, magamit ng maayos ng management. Ma-implement nila ng maayos, di ba? And ma-address nila yung mga limitations. Okay? So, moving on, no, sa users ng standard cost, sino-sino ba yung gumagamit nito? Standard costs are used by manufacturing firms, service firms, and non-profit organizations. Kapansin-pansin na walang merchandising firms na nabanggit. Sir, bakit kaya? Diba? Bakit kaya walang merchandising firms? Dahil, ang mga merchandising firms, bumibili na lang sila ng finished goods. Finished goods na kaagad yung binibenta nila. Hindi na sila nagpo-produce ng product. Sabi nga natin, diba, sa standard cost, gumagamit tayo ng predetermined cost. Yung goods mo, ready-made na. No? Wala ka nang kailangan para mag-assign ng predetermined standard cost. No? Hindi mo nagagamitin yun kasi finished goods ka na kaagad eh. Wala ka ng labor, wala ka ng overhead, no? Wala ka ng conversion cost. Hindi mo na kinonvert into finished goods. Dumating na lang sa'yo na finished goods na kaagad. So, wala ka nang may investigate na variances. Diba? And another one, kindly take note na yung standard cost system may be used din sa job order and process costing systems. Na itong mga topic na ito ay nasa cost accounting ng mga topics. Kapag job order, specific yan. Specific dun sa client mo or customer. Diba? Pero pag process costing, bultuhan, mass produce. Diba? For example, yung mga nagmamanufacture ng mga papel, pare-parehas na papel yun, mass production yun.
Pero pag job order, specific lang siya sa isang customer. No? And ginagamitan din yun ng standard cost. Okay? Meron din silang acceptable or should be cost doon. Siyempre, lahat ng yan may target na performance when it comes to their cost. Alright? So, ano-ano ba yung mga types ng standards? Basic standards. Pag sinabi po nating basic standards, yun yung mga standards na hindi nagbabago year after year. Para bang ang pinaka way para maging relatable tong mga types ng standards, para yung mga standards natin siguro sa crush natin, no? Ang crush mo nung grade 1, ganito. Ganyan yung crush mo. Paano ba? Ganyan. O, ganyan, crush mo yan, di ba? Tikman, di ba? Pagdating mo ng grade 2, ganyan pa rin yung crush mo. Grade 3, ganyan pa rin. Grade 4, ganyan pa rin. College ka na, ganyan pa rin, di ba? Grabe naman, sir. Joke lang. Yun lang, yung basic standards, yung mga standards na hindi nagbabago year after year. No? Meron ba ka ba dyan na standard? No? Ano ba? Ano ba yung standard mo sa kanin? Ano ba yung gusto mong kanin? Di ba? Baka naman may gusto kang kanin dyan, di ba? O, yun yung pag hindi yun nagbabago, yung standard mo sa kanin, taon-taon, ganun pa rin yung gusto mong kanin, o basic standards yun. Ano pa? Ideal, perfect, or theoretical standards. Pangalan pa lang, alam mo na eh. Di ba? Based on the highest and optimum level of performance under perfect operating conditions. Kung baga ba, sa standard po sa lalaki or sa babae, napakataas. Diba? Napaka-perfect naman nun, sir. Na standard, napaka-ideal naman. Kaya nga tinawag na theoretical kasi baka sa theory lang siya nag-i-exist, di ba? No? Pero, sa context ng management accounting, no, it can lead to unmotivated employees. Siyempre, sobrang taas ng standard na sinet mo sa mga empleyado mo. Gusto mo perfect. Gusto mo ganto, flawless. Sobrang taas. Siyempre, hindi na nila kayang i-meet yung expectation mo. Hindi na sila motivated. Ayaw na nilang magtrabaho. No? Pero kung standard mo is currently attainable or normal standards, nakabase ka sa efficient level of performance that are attainable under expected operating conditions. Tight nga, pero attainable pa rin. Mahigpit ka, pero attainable pa rin. Paano, sir? Inaalaw mo kasi dyan yung normal machine downtime, yung employee rest periods, and normal wastages. Kumbaga ba, sa standard mo sa lalaki or babae, inaalaw mo na pwede siyang red flag, pwedeng ganito, may flaws siya, di ba? May insecurity siya, may imperfections, okay lang yun sa'yo. Nasa currently attainable ka or normal standards. Pero syempre, kahit ganun yung standard mo, gusto mo pa rin na maging na maganda pa rin yung performance niya, efficient level pa rin yung performance. No? Na tight nga yung standards mo, pero attainable pa rin. Nag-aalaw ka ng normal machine downtime, pinagpapahinga mo yung mga empleyado mo, diba? May mga normal losses na inaalaw mo, pero under tolerable level lang. Huwag naman sagarin. Huwag naman sagarin na pagkakamali. No? So, sana naintindihan nyo, no, yung mga types of standards. And take note, syempre, ang pinakamagandang standard talaga is yung nakabase yan or yung i-encourage yung mga employees na maging efficient. No? Sabi dito, standards should be set so that they can encourage efficient operations. Huwag naman yung sobrang taas. Okay? And wag naman yung sobrang baba, syempre, di ba? Gitna lang. Nasa tamang level lang. Okay, so standard setting. To set standard cost, the following are its components. Number 1, meron kang standard price or rate. The amount that should be paid for 1 unit of input factor. No?
meron kang standard price, meron kang standard quantity. Yun yung input factor that should be used to make a unit of product. No? And take note, nabanggit po yung amount of input factor. Yung input factor na yan, tinutukoy niya dyan yung mga materials, labor, overhead. Diba? Ano ba yung babayaran mo for 1 unit of input factor? Ano ba yung gagamitin mo? Or ano ulit yung babayaran mo para gumawa ng isang unit of product? Yun yung standard quantity and standard price. Na kapag pinag-multiply mo silang dalawa, makukuha mo yung standard cost per unit. Okay? So, tignan natin dito sa problem number 1. The Rafa company daw, it uses a standard costing system in connection with the manufacture of a line of t-shirts. Each unit of finished product contains 2.25 yards of direct material. However, 25% ng direct material spoilage calculated on input quantities occurs during the manufacturing process. The cost of direct materials is 150 per yard. The standard's direct material cost per unit of finished product is, and andyan yung mga choices. No? Tingnan natin, solusyonan natin yan. Ang nabanggit doon, bawat unit daw ng finished product contains 2.25 yards of direct material. Ang sabi natin, yung net quantity na tinutukoy dyan, yung finished product na yan, net yan ng evaporation, net yan ng rejection, net yan ng idle time, or net yan ng spoilage. Anong goal natin? I-convert yan sa gross quantity. Sir, bakit? Kasi yung finished product na yan, output na yan. Good output yung tinutukoy na dyan. Kasi syempre, di ba? Syempre, ang ibibenta mo yung good output. Hindi po pwedeng ibenta mo yung sira-sira. No? So kapag finished product na yan, considered as good output na yan. No? And ang sabi natin, 2.25 yards yan. Pero may 25% na spoilage na nangyayari or nag-occur during manufacturing process. Ang sabi natin pag standard, input factor. Again, di ba? Ang sabi natin, ang tinutukoy natin sa standard is yung input factor. Hindi po output, hindi po finished product, kundi input ang gusto nating hanapin dyan. Kung 75% ng input becomes good output, we can say, no, na 25% is spoiled. Kasi nga, nabanggit din dito. Or rather, kung 25% ng direct material is spoiled, 75% ng input yung good output. No? We can say na yung 2.25 is 75% para makuha natin yung gross quantity. Kasi again, yung 2.25 na yan, naka-net na yan. Ang goal mo, i-convert mo yan into gross quantity. Paano? So, ang input requirement mo is yung output na 2.25 over 0.75. So, all in all, ang na-manufacture mo is 3 yards talaga. Per unit, 3 yards. Yun nga lang, 75% lang yung pumasa. Yun lang yung naging finished product. Kaya meron kang 2.25. Ano nangyari sa 25%? Spoiled na yan. No? Spoiled na yan. Hindi mo na pwedeng mabenta or maging finished product. No? So sana naintindihan ninyo, 3 yards ka dapat na input requirement. Okay? Kasi yung input requirement na yan, i-multiply mo lang din yan dun sa cost per yard to get yung standard cost per unit na 450. 3, i-multiply mo sa 150 na cost per yard, mayroon kang standard cost per unit na 450. Kaya ang sagot dun sa problem natin kanina, letter C. Diba? Kayang-kaya? Kayang-kaya. No? Pero hindi pa po ito yung pinaka-main topic ng standard costing, ha? Kapag standard costing talaga, variance analysis, yung pinaka-puso yan. Yun po talaga yung mabenta dito.
No? Pero syempre, inintroduce ko lang sa inyo yung standard cost na ito para malaman ninyo na dapat mo siyang i-gross pag naka-net yan. Net of spoilage, evaporation, idle time, no? Para maging familiar ka. Pero 95% siguro ng mga problems sa variance analysis variance analysis talaga. Bihira lang yung ganitong problem. Okay? So, theory question. Which kinds of variances should be investigated? No? Letter boy po. Nabanggit ko yung management by exception kanina. Yun po, application na ito. Ang kailangan mo lang i-investigate yung large, yung significant, yung material, whether favorable or unfavorable. No? No? Okay? So, this is wrong. Dapat, well, large tama, pero dapat favorable din. Hindi naman po lahat ng variances, yung large lang, yung significant lang, yung material lang. Hindi naman po pwede hindi ka mag-i-investigate ng variances. Okay, so letter boy po ang sagot. So another theory question, which of the following choices correctly notes a characteristic associated with perfection standards and one associated with practical standards? No? So isa-isahin natin. Yung perfection standards daw attainable, hindi. Hindi po attainable ang perfect standards. No? So, yung letter A, wrong na yan kasi hindi na tama yung matching. Hindi na sila nagmamatch. Pero yung practical standards incorporate abnormal occurrences, this is also true. No, pero mali na siya kasi hindi naman ideal or attainable ang perfect standards. Letter boy, perfection standards daw result in many unfavorable variances. This is true. Bakit? Kasi unmotivated yung mga employees eh. No? Sobrang taas ng standards mo. Unmotivated yung mga employees mo. Unfavorable yung lalabas na performance mo. And practical standards are often attainable by workers. This is true. So, letter boy talaga yung sabi. Pero isa-isahin natin yung letter C. Tend to boost worker morale daw yung perfection standards. This is false. Kasi again, it can lead to unmotivated employees yung ideal or perfect standards. Pero this is true, no? Generally preferred by behavioral scientists ang practical standards. Kasi nga it allows normal losses, wastage, no? Yun yung mga attainable siya under expected operating conditions. Easily achieved by workers, this is wrong also, no? Mahirap pong ma-achieve ang perfect standards. And yung practical standards also result in both favorable and unfavorable variance. And lastly, general preferred, hindi naman po. Ang preferred ng behavioral scientists ay yung practical standards na. And this is also true, easier to achieve than perfection standards. So yung tamang dalawa lang, no? Letter boy. The rest, may isang mali. No? May isang hindi nagmamatch. Alright. So, nandito na tayo no, sa variance analysis. Ang sabi natin, variance is a difference between standard and actual cost. Oh. For example, ang isineset mo lang na cost for this month is 20K. Pero ang nagastos mo, 30K. Grabe naman. Ang limit mo lang or ang benchmark mo lang, standard mo lang 20K. Ang usapan natin dito, cost expense, pera, nagastos mo. Ang dapat mo lang magastos, ang should be cost mo 20K, nagastos mo 30K. Naku, unfavorable yun. Ang laki ng ginastos mo. Adverse variance or debit variance yan. Expense in nature yan, kaya i-add mo yan sa cost of goods sold. No? O what if hindi naman, baliktad naman. Ang standard cost mo, ang ina-expect mo lang na cost or budgeted cost mo, 30K. Pero ang nagastos mo, 20K. Naku, nakatipid ka. Kasi ito lang dapat yung
gastos mo pero mas bumaba, mas nakatipid ka ng 10,000. Favorable yan. Credit variance yung tawag sa'yo, yung ibang tawag sa'yo. Deducted yan from COGS kasi income in nature yan. Okay ba? Okay na okay. No? So simulan natin sa direct material variances kasi tatlo yan eh. 'Di ba? Yung input factor, 'di ba tatlo? Direct material, direct labor, overhead. Isa-isahin natin yung mga variances. Ayun. Pag sinabi po nating direct material variances, it measures the difference between yung actual cost of materials and standard cost expected for the actual output. Ganun na ganun po ulit yung kwento. Iko-compare mo yung actual dun sa standard cost. No? It helps managers see whether materials were purchased or used more efficiently or inefficiently than planned. Again, iko-compare mo na naman. Iko-compare na naman ng managers kung nagamit ba nila or nabilin yung materyales. No? Sa murang halaga, nagamit ba nila efficiently yun? No? Mga ganung tanong yung kailangan nilang sagot. No? Siyempre, meron tayong template for direct material variances. Ang assumption muna natin dito, kung ilan yung quantity na nabili nila na materyales, yun din yung nagamit nila sa production. For example, ang nabili mong rice, ang 1,000 kilograms of rice yung nabili mo, nabili nila. No? Ang nagamit din nila sa araw na yun or sa period na yun, 1,000 kilos din of rice. Oh, and so we can say yung nabili nila, yun din yung na-consume nila or nagamit nila. So kapag ganun, ganito po yung template. Actual quantity, i-multiply mo sa actual price. Actual quantity, i-multiply mo din sa standard price. Ang difference nila, tawag dyan, price variance. Okay? Pansin mo, saan lang ba sila nagkaiba? Sa price. Parehas sila ng quantity, parehas sila ng quantity. Dito lang sila nagkaiba. Yung isa actual, yung isa standard price. Kaya price vary. No? Sir, paano naman yung isa? Diba? But first, no? Sir, ano ba tong standard quantity? No? Yung standard quantity po, product yan ng standard quantity per unit na minultiply sa actual production. Or ang ibang tawag sa standard quantity is yung standard quantity allowed for actual production. Ayan lang din yan. Paikot-ikot lang yan. Basta alalahanin mo, standard quantity per unit multiplied by actual production equals standard quantity allowed for actual production. And anong tawag dyan? Sa difference nung nasa gitna, tapos nung nasa baba, quantity variance. Bakit? Kasi nagkaiba lang naman sila sa quantity. Parehas silang standard price. No? Parehas silang standard yung presyo. Alright? So, tignan nga natin dito sa problem 2 para mas maliwanagan tayo. No? During July, a company's direct materials cost for the production of product X were as follows. Standard unit price, standard quantity per unit, actual production, may actual purchase price, and quantity purchased and used for actual production. Kapansin-pansin na kung ilan yung na-purchase nilang quantity of materials, yun din yung nagamit nila. Nag-purchase sila ng 6,000 units, nakagamit din sila ng 6,900 units rather. No? So, walang problema. Purchase is equal to use. No? The material spending variance or price variance is, and materials efficiency or usage variance, hinahanap din. Total materials cost variance, hinahanap din. No, so, solusyonan na natin gamit itong template na to. Diba? Sabi ko nga, meron tayong template na pinakita kanina. Sir, pwede ko bang i-shortcut yan? Pwede. Diba? Alam nga namang isusulat mo yan. Diba? Sa napakahaba. Pwede ko bang i-shortcut? Pwede. Yung actual quantity, pwede ko sabihin AQ na lang. Yung actual price, sabihin ko na lang AP na lang. O, actual quantity din, AQ ulit. Standard price, SP na lang. Standard quantity, SQ na lang.
standard price, SP na lang. Tapos yung baba, pwede kong sabihin SQ per unit. Tapos, EP na lang. Diba? Huwag ka lang malito ha, yung taas, yung ito, actual price ito. Yung ito, yung nasa baba, actual production na. No? It's your choice. Diskartehan mo na kung ano yung mas mapapabilis sa iyo. Pero kasi, mahirap kung isusulat mo pa yung napakahaba na ganito. No? Ang suggestion ko, i-shortcut mo na lang EQ, EP, EQ, SP, SQ, SP. No? Tapos, ginagawa ko dyan, ini-encircle ko pa yan. Or binabox ko siya. Just to make sure na alam ko dapat parehas to. Uy, dapat EQ, EQ to ha. Tapos dapat ito SP, SP. Para hindi ako malito. Diba? Pansin nyo, EQ, EQ, SP, SP. No? Pag alam kong pagkaparehas sila, nasa tamang landas ako. No? Para hindi ka malito. Okay? So, tingnan natin. Gamit yung kanina. Yung shortcut na template na. And ang assumption, yung quantity purchase mo, ganun din sa nagamit mo. 6,900. Ilan yung EQ? No? Actual quantity purchased, 6,900. Diba? Yung EQ po natin na tinutukoy dyan, yun po yung actual quantity purchased and used. Since parehas nga sila, ang EQ mo, 6,900. AP, saan nakuha yung 13, sir? Diba? Ito po, 13 na unit price. Actual. No? So, i-multiply mo yan, 69 times 13, that's 89,700. Yung gitna, 69 times 12.50. EQ ulit. Kaya, 6,900 ka ulit. Pero yung standard price mo, 12.50 ka na. No? Kaya, ang product, 86,250. And lastly, yung pinakababa or yung standard cost natin, 6,300. Sir, paano po nakuha yung 6,300? Diba? Again, product yung standard quantity allowed for actual production ng standard quantity per unit multiplied by actual production. Yung SQ per unit natin, 12. No? I-multiply mo yan sa actual production na 525. Kaya ang product nila, 6,300. No? Tapos, i-multiply mo na ulit yan sa standard price na 12.50 to get 78,750. Sir, ano na ngayon? Diba? Nakuha ko na. Ano ngayon? Diba? From there, makukuha mo na yung variance. No? Sir, paano naging unfavorable? Ang shortcut ko dyan, kapag mabigat yung nasa taas, ito kasi mababa lang eh. 86 kilos lang. Ang buhat-buhat niya, 89 kilos. Ang bigat naman mo. Unfavorable ka. No? Or pwede rin, gusto mo isa-isahin mo. Diba? Saan lang ba sila nagkaiba? Dito, diba? Ang standard na presyo mo, sabi mo, bibili ka lang ng singkamas na 12.50 pesos. Ang nabili mo, 13 pesos. Aray naman. Napasobra ka dun sa standard cost mo. Oh. Kaya unfavorable. Or kung gusto mo, yung technique ko, kasi mabigat eh. 86 kilos ka lang. Tapos yung buhat-buhat mo, 89 kilos. Unfavorable. Anong tawag sa unfavorable na yan? Price or spending variance. Yung term dyan. Pwede siya maging interchangeable ha. Price or spending variance, interchangeable sila. Oh, paano naman yung baba? Paano naman naging unfavorable yan? Oh? Ang standard quantity mo lang, 6,300. Pero, ang na-produce mo, 6,900. Diba? Sumobra ka. Sumobra ka na overproduction ka pa. Pag sumobra yung production mo, syempre, sumobra din yung cost mo. Okay? Kaya unfavorable yan. Or pwede rin,
Pwede rin, mabigat na naman yung dala-dala mo, 78.75 kilos ka lang. Yung nasa taas mo, 86 kilos. Ang bigat naman nun. Hindi mo kayang buhatin yan. Kaya unfavorable ka. No? Kay bigat mo naman, sabihin mo sa. Sino ba yan? Sino yung mabigat? Joke lang. So anong tawag dyan sa unfavorable variance na yan? Quantity, usage, or efficiency variance. Sir, ang dami pong tawag. Kanina price variance lang yan. Kanina quantity variance lang yan. Ganun ho talaga. No? Interchangeable sila. Mamaya kasi tanungin ka, usage variance, naku, hindi ko alam yun. Eh yun lang din pala, quantity variance lang din pala yun. Mamaya ang tanong, efficiency variance. Hindi mo naaral yun. Eh yun lang din pala yung quantity variance. No? Paiikot-ikutin ka nung problem. No? So sana hindi ka mawala. Okay? Kung ito-total mo yan, ang total material cost variance, ipag-add mo lang yung dalawang variances. Price and quantity variance. So, ang total nilang dalawa, unfavorable naman, both sides. No? So, walang problema. 10,950 unfavorable. Or kung gusto mo din, ipag-compare mo yung 89,970, ito po yung actual cost. Sir, bakit po yan naging actual cost? Kasi, actual quantity multiplied by actual price. So, actual sila. Ito naman po yung standard cost. No, itong pinakababa, yung standard cost. Bakit ulit naging standard cost? Standard quantity, standard price. Standard. No? Kaya sa pagkuha ng total materials cost, i-compare mo lang yung actual dun sa standard, okay din yon. Ang bigat to, 78 lang yung standard, pero ang actual mo, 89. Oh, you can get yung total material cost lang din na 10,950. Or kung gusto mo maging specific tulad nung ginawa nito, breakdown niya pa sa price and quantity variance. Na yun naman dapat para detailed siya, ma-examine mo talaga. Okay? So, disclaimer lang, no? Feeling ko po mahaba-haba itong standard costing na ito. Pero kasi kailangan nyo po talaga maintindihan. No? Hindi po pwedeng i-shortcut to. Kasi mahaba talaga siya. Okay? Sige. So, ang sagot, letter E is for number 1. Yung number 2, yung efficiency variance natin, 7,500. And yung total material cost natin, letter dog, unfavorable. No? Ano lang, no? Be vigilant lang din and be careful lang din. Minsan po kasi yung mga problems, lilituhin ka. Same ng amount. Pero, maya kasi, iba yung ma-encircle mo or masulat mo. Favorable pala yun. No? Lilituhin ka din minsan ng mga problems. And kung papansinin ninyo, efficiency or usage variance yung tinutukoy din dyan or quantity variance. Ayan. Okay? Alright. No? So, sir, paano kung hindi equal? Diba? Paano kung hindi na sila equal, sir? Yung ginamit ko or pinurchase kong bigas, 1,000 kilos. Diba? 1,000 kilos yung rice na binili ko. Pero ang nagamit ko lang sa araw na yun, 800 kilos. O hindi na sila equal. No? Paano? Anong magiging template natin dyan? O ganito na. Actual quantity purchase, i-multiply mo sa actual price. Tapos, actual quantity purchase, i-multiply mo again sa standard price. To get yung price or spending variance. Again, ang gagamitin mo sa actual quantity, yung na-purchase mo ha. Purchase. Yung baba, actual quantity used, multiply mo sa standard price. Then, standard quantity, multiply mo sa standard price. Again, yung standard quantity, product yan, ang standard quantity per unit, multiply mo sa actual production. Or ang ibang tawag sa standard quantity na yan, ang tinutukoy niya dyan, yung standard quantity allowed for actual production. Ito lang din. Alright? So, kunin mo yung difference nilang dalawa, yan po yung quantity, efficiency,
or usage variance. Nadagdagan lang. No? Nadagdagan lang ng isa. No? Madadagdagan lang ng isa pa kapag hindi equal yung pinurchase dun sa ginamit. No? Tignan natin. No? Direct materials, ganito, the following data relate to product of Zuka of Arizona Incorporated. May direct material standard siya na 3 square feet at 2.50 per square foot. Yan po yung standard natin, 2.50. No? Purchase mo, nag-purchase siya ng 30,000 square feet at 2.60 per square foot. Yan po yung actual price natin, 2.60. Pero ang nagamit mo lang, 29,200. And ang na-produce ng company ni Arizona sa product Zuka is 9,600 units. Tanong, what is the direct material quantity variance? And what is the direct material price variance? No? So, hinahanap tayo ng price and quantity variance. No? Tignan natin. Actually, shortcut ko na yung template kanina. Ano po yung AQP, sir? Actual quantity purchased. Actual quantity purchased. Sir, ano naman ito? Actual quantity used. Standard price, actual price. Standard quantity allowed for actual production. Product yan ng standard quantity per unit multiplied by actual production. Okay? So, kanya-kanyang diskarte yan para mapabilis. Okay, sir, saan mo kinuha yung 30K? Yung 30K po, yan po yung actual production. Actual quantity purchased. Kasi nag-purchase siya ng direct materials, 30,000 square feet. Magkano? 2.60. Yun po yung actual price. No? So, you will get 78,000. Again, nag-purchase ulit siya ng 30,000 actual quantity purchase. But this time, i-multiply mo na sa standard price. Ito po yung standard, 2.50 per square foot. Kaya ang product, 75,000. Kung baba, no, actual quantity used naman na this time, ang nagamit mo, 29,200. Multiply mo siya sa standard price na 2.50. May 73,000 ka na product. And this time, may 28,800 ka naman. Paano nakuha yan? Ano yung standard quantity per unit mo? 3 square feet. 3 square feet yung kakailanganin mo. Yung standard quantity per unit. 3 square feet. No? Ilan yung na-produce mo? 9,600. No? Kaya masasabi natin na standard quantity allowed for actual production is 28,800. Alright? So, ang product niyan, no, 72,000. From there, makikita mo na or mahahanap mo na yung price or spending variance. Again, mabigat na naman, no? 75 kilos ka, 78 kilos yung buhat-buhat mo. Unfavorable. And yung efficiency natin, unfavorable ulit. 72 kilos ka lang. Ang buhat-buhat mo, 73 kilos. Ang bigat naman, sir. Diba? Sino ba yung mabigat? Diba? Pabigat ba sila sa research? Sino ba yan? Joke. No? Sabihin mo sa akin kung unfavorable siya. No? No? Yan po yung quantity usage or efficiency variance natin. Hindi yun, may sagot ka na. Diba? Again, ang kailangan mo lang dito, no? Makabisado ito. Makabisado yung pasikot-sikot. Nag-purchase ako ng 30K, nagamit ko 29,200 lang. Oh no. Iba na yung formula ko dyan. Iba na yung template ko dyan. Dati, kapag parehas yan, 3 lang. Diba? 3 lang yon. Pero, 4 na kapag hindi parehas. Yun lang yung kailangan mong tandaan. No? Which is which. Also, be aware din dun sa standard quantity per unit. No? Okay? So, mamaya i-discuss ko na lang para hindi kayo malito. Okay? So, bago tayo mag-proceed sa direct labor variances, ano ba muna yung possible causes? Bakit ba may variance to mga direct materials na to?
Una, bakit ba mayroong materials spending or price variance? Pwede rin yung quality of materials. No? Nakabili ka nga ng mura. Nakabili ka ng mura na materyales. Pero sinakripisyo mo yung quality niya. Naka low cost yung materials mo. In effect, favorable yun kasi nakamura ka eh. Pero pangit yung quality. Or pwede ring mataas yung quality ng materials na binili mo kaya high cost. No? Kapag high cost naman yung materials na nabili mo, sumobra ka, nag-over budget ka. Magiging unfavorable yun kasi napagastos ka. No? So, yung mga possible causes doon ng favorable or unfavorable price variance. Ano pa? Quantity purchase. Pwede kasi kakaunti lang yung binili mo eh. No? Sa sobrang kaunti lang nung binili mo, napamura ka. Paano sir kung bultuhan, ang dami mong binili? O, ang taas ng presyo, unfavorable yun. Okay? No? Purchasing from distant suppliers which results sa additional cost. O, ang layo-layo ng pinagbilhan mo, napaggastos ka patuloy. Pag tumaas yung cost mo ulit, ay naku, unfavorable ka na naman. No? Ano pa? Failure to take cash discounts. Naku po, hindi mo na take advantage yung discount. Hindi, wala, ang mahal tuloy yung binayaran mo. Again, unfavorable na naman yun, napagastos ka na naman. Sayang. Diba? And lastly, delivery time. Nagparush ka ng order, baka deadline na bukas. Nirush mo na. E pag rush yan, ang mahal-mahal. Tumaas na naman yung cost mo, rush hour ka eh. Unfavorable ka na naman. O, di ba? So, ganun lang. Ganun lang yung mga possible scenarios ba't nagkakaroon ng variance sa price or spending variance. And sinong responsible dyan? Purchasing head. Siya yung in charge dyan eh. No? Siya yung may knowledge o nakakaalam. Okay? So, siya yung responsible or accountable. No? Sir, paano naman yung materials efficiency or quantity variance? No? Ano yung mga possible causes niyan? Una, quality of materials. Oo nga, mura. Low cost yung materials na nabili mo. Pero ang tanong, maganda ba yung quality? De kalidad ba yung materials na nabili mo? Baka naman illegal or peke yung materials. Oh. Pwedeng magkaroon ng variances dun sa materials efficiency or quantity variance. Ano pa? Defective machines. Pag defective po kasi yung mga machines na ginagamit mo, wala, hindi ka makakapag-produce ng materials. Or defective yung mga finished product na maproproduce mo. Kasi nga, defective yung machines na ginamit mo. Okay? Additionally, spoilage. No, pag defective nga yung machines or hindi eksperyensado yung nagtratrabaho or full supervision yung nangyayari, magkakaroon ng spoiled products. Okay? And again, unfavorable. Sayang. Alright, sinong sisisihin or sinong responsible? No? Si production head. Kasi siya yung nakakaalam dyan eh. Siya yung knowledgeable dyan. Since nandun siya sa production process, dun ka pumunta kay production manager or production head. Alright? So, theory question. Under standard cost system, the materials efficiency variance are the responsibility of letter A. Production and industrial engineering. Okay? Bakit? Kasi sila naman po talaga yung nakakaalam kung anong nangyayari doon sa production. Okay? And kailangan mo lang alalahanin kapag efficiency yan or usage, production yan. Kung price, kung usapang presyo, purchasing yan. No? Good? Good. Kasi we can now proceed sa direct labor variances naman. Itong direct labor variances, it shows how actual labor costs differ
from what was budgeted for production. Again, variance na naman, difference na naman dun sa budgeted, dun sa standard, dun sa benchmark. No? They break down into a rate variance. Ano yung difference when it comes to wage and on efficiency variance? No? Hours were compared to expected. So yan na mismo yung dalawang types ng direct labor variances, rate and efficiency variance. So, isa-isahin natin gamit ulit tong template na to. Ganun ulit, parang ganun sa direct materials natin, may actual hours, actual rate. But this time, naka-hour na tayo ha, kasi labor na to oras na to. No? Actual hours multiplied by actual rate, actual hours multiplied by standard rate. Hence, rate variance. Kasi saan ba sila nagkaiba? Sa rate lang naman. Yung isa actual, yung isa standard. Diba? Another one, standard hours times standard rate. And again, yung standard hours na yan. Standard hours per unit, multiply mo na naman sa actual production to get yung standard hours allowed for actual production. And you can get yung efficiency or time variance. Or ibang tawag sa efficiency variance is time variance. Alright? Or pwede naman nating i-shortcut ulit. Actual hours, AH na lang. Actual rate, AR na lang. No? Standard rate, SR na lang. Standard hours, SH na lang. No? Tapos, standard hours per unit, tapos, or SH per unit, actual production, or EH. And take note, dito po sa direct labor, hindi pwedeng magkaiba yung actual quantity purchase sa actual quantity used. Wala pong ganun dito sa direct labor. Sa direct materials lang yon. Kasi wala pong inventory ang labor. Hindi siya binibili and ini-store for later use. Kinukonsume na kaagad yan at the exact moment it is incurred. No? Unlike nung bigas kanina, ang nabili 1,000, ang nagamit 800. Pwede yun kasi materialis naman May inventory for direct materials. Pero pag labor, kung ano yun na yun. No? Hindi siya binibili or hindi pinupurchase and ini-store for later use. Hindi mo pwedeng sabihin, sige, yung 2 hours next year na lang. Hindi po. No? It is consumed at the exact moment it is incurred. So, at least, kahit papano, hindi ka malilito sa direct labor variances kasi safe ka Diba? Ito na yun. Tatlo ka lang sa direct labor. Sa direct materials, pwedeng maging 4. Alright? So, tignan natin sa problem 4 na ito. Maharlika Company uses standard cost system. The following information pertains to direct labor for product A for the month of March. No, may standard rate, standard hours allowed for actual production. No, binigay na mismo yung standard hours allowed for actual production. May actual rate per hour din na binigay. Tapos, labor efficiency variance, naku, binigay na rin. Tapos, actual production, given na rin. No? Ang tanong, what were the actual hours worth? No? What is the standard time required for each unit of product? Paano yun? Binigay na yung variance. Pero this time, yung mga factors naman, yung hinahanap, hindi yung variances. Pwede yun, pwedeng mangyari yun. No? So, tingnan natin sa solution na to. So, meron tayong template, EH, ER, EH, SR, SH, SR. No? Boom! Binigay na No? Napansin nyo po, 3,000 na kaagad. Hindi na tayo gumamit nito. Bakit? Kasi standard hours allowed for actual production na po yung binigay. No? Product na yan, yung standard hours per unit, tapos actual production. Yun na yun. 3,000 mo yan. No? Hindi mo na yan pwedeng ilagay pa sa baba. 3,000 times 200, hindi po pwede. Kasi yun na yung nangyari for actual production niya. So, 3,000 na yan. Sa nanggaling yung 12, yun po yung standard rate per hour. No? So, given yan.
Given din yung actual rate per hour, 12.6. Pansin mo, hindi given yung actual hours. No? Pero, alam naman natin, binigay yung labor efficiency variance na unfavorable nga na. 2,400. Pero alam mo na standard cost mo, 36,000. No? Standard cost po ito, 3,000 times 12, 36,000. Alam mo din na kapag unfavorable yan, mabigat yung nasa taas. Di ba? Mas mabigat sa'yo ng 2,400. E di 36,000 plus 2,400, we can say na 38,400 yan. Kasi unfavorable to eh. Di ba pag unfavorable, mas mabigat yung nasa taas? O pwede mong masabi yun. No? Pwede siyang maging totoo dyan. And paano mo kukunin yung actual hours? E di i-divide mo yung 38,400 sa 12. Kaya ang actual hours mo, 3,200. Huh? And also sa taas din, 3,200 din. I-multiply mo yun sa 12.6, meron ka ng 40,320. And again, makukuha mo ulit yung rate variance na 1,920 na unfavorable. Bakit ulit unfavorable? Mabigat yung nasa taas. Yan. Alright? Pero kasi hindi pa yan yung tinatanong eh. Tinatanong din yung standard hours per unit. No? Hindi po nabigay yung standard hours per unit. Pero alam natin, 200 units yung na-produce. No? Hence, ano dapat yung i-multiply mo sa 200 para maging 3,000? Or rather, i-divide mo na mismo yung 3,000 sa 200, kailangan mong mag-multiply ng 15 sa 200 para maging 3,000. Alright? Alright. No? So, ang sagot dun sa problem natin is letter A for 1N. Okay? So, tuloy natin, no? So, ano-ano naman yung mga possible causes? Bakit merong tayong labor spending or rate variance? No? Pwede, inexperienced workers hired. Bakit po? Kasi kung inexperienced yung workers na hinire mo, possibly, mababa yung sahod niya dyan. Mababa yung salary. No? Kasi inexperienced naman eh. Diba? Parang entry level siya, fresh graduate siguro. Mababa yung salary, mababa yung cost. Oh, nakatipid ka, favorable yun, gustong-gusto mo. Oh, di ba? Pwede maging favorable yung rate variance mo kapag inexperienced yung workers na hinire mo. Okay, ano pa? Change in labor rate, particularly peak season. Pwedeng favorable or unfavorable yan depending sa pagtaas or pagbaba ng labor rate. Tumaas ba yung minimum wage? Bumaba ba? No? Another one is yung paggamit mo ng great number of higher paid employees in the group than anticipated. Now, ang hinar mo siguro yung mga magagaling or yung mga experienced na workers, kaya mataas yung sahod nila. Mataas yung cost mo, sumobra ka. O magiging unfavorable yun. Huh? Okay, so ganun lang, no? Sinong responsible dyan? HR, Human Resource Manager or Head. Alright? Another one is yung labor efficiency or time variance. Ano bang possible causes niya? Good or poor training ng workers. Kapag po maganda training ng workers, possibly efficient sila magtrabaho, mabilis silang magtrabaho. Pero kung walang training yung workers, naku, mabagal yung trumabaho, magiging unfavorable yung efficiency or time variance. No? Poor materials or faulty equipment. Pwede po. No? Kasi po kapag faulty yung equipment, naku, kung sira-sira yung equipment na ginagamit ng mga workers mo, paano nila matatapos yung trabaho nila? Kung defective yung equipment nila. Diba? Another one, good or poor supervision and scheduling of work. Siyempre, kung maganda yung supervision, efficient silang magtrabaho. Kung pangit yung supervision, babagal silang magtrabaho. No? Experience or lack of experience on the job. Siyempre, pag ang kinaya mo, eksperyensado,
Mag-expect ka na magiging favorable yung variance mo. Kasi efficient sila eh. No? Mabilis magtrabaho. Paano naman kung they lack experience? O, unfavorable yung time variance mo dyan. And lastly, machine breakdowns. Parang ganun lang din po sa faulty equipment. Kapag nasiraan ka ng mga machines, tatagal yung trabaho. Magiging unfavorable yan. Sinong responsible? Production. Alright? So, tignan natin dito sa theory question na to. Which of the following is the most probable reason why a company would experience an unfavorable labor rate variance and a favorable efficiency variance? Ang sagot po natin dyan, letter A. Bakit? No? The mix of workers assigned to the particular job was heavily weighted toward the use of higher paid experienced individuals. Mataas kang magpasahod. Tumaas yung cost mo. Naku, unfavorable yun when it comes to labor rate variance. Pero, since experience yan, yung mga individuals na na-hire mo, naku, mabilis magtrabaho, efficient silang magtrabaho, favorable yan. No? Mataas nga yung cost, pero may advantage. Naging favorable naman yung isang variance mo, yung efficiency variance. No? Bakit wrong yung letter boy? No? This is opposite. No? Nag-hire ka ng low paid. Gustong-gusto mo yan, low paid eh. Favorable yung rate variance mo. Pero magiging unfavorable yung efficiency variance mo kasi unskilled workers sila. So baliktad. Yung letter C, di ba? Workers from other production areas were assigned to assist in this particular process. Yung mga workers po kasi from other areas. Possibly, hindi sila familiar or hindi sila trained for this specific process. No? Kaya, unfavorable yung efficiency variance mo. Hindi sila familiar, taga-ibang department sila eh. Paano sila makakapagtrabaho ng mabilis kung hindi nila alam yung process? Diba? And lastly, yung letter D, defective materials cost more labor to be used to produce a standard unit. No? More hours are needed to deal with defects. Hence, unfavorable na naman yung efficiency variance. Kasi ang dami mong defective materials eh. Mas madaming trabaho. Mas dumami yung labor. O, hindi na magiging efficient yung mga workers mo kasi ang dami na nilang trinatrabaho. Na-burnout na siguro sila. No? Okay? So, ganun lang din po mag-analyze ng mga tanong dito. Alright? So, punta naman na tayo sa last. No? Direct materials, okay na. Direct labor, okay na. Last. No? Factory overhead variances. No? Ito po yung differences between the actual factory overhead costs incurred and yung standard or budgeted overhead costs allowed for the actual level of production. Again, difference na naman, variance na naman between actual and standard. Ganun lang din naman po. These variances help management identify inefficiencies or overspending in indirect manufacturing costs like utilities, maintenance, and indirect labor. No? Again, meron na naman pong spending and efficiency variance dito. Alright? So, simulan natin. Ang factory overhead analysis po kasi may tatlong way. Two-way, three-way, four-way analysis. Dito po sa two-way analysis, ang palatandaan dito, convo. No? Pakita ko sa inyo mamaya kung bakit convo yan. No? This time, alam ko, medyo bago to sa inyo. Medyo bago sa paningin. Pero relax lang. No? Dito sa two-way analysis, combination na ito ng fixed and variable overhead. Pinagsama na kasi yung overhead natin, di ba, dalawa, may fixed and variable. Dito po, sa analysis na ito, sa two-way analysis na ito, and sa mga succeeding analysis, pinagsasama na nila yung actual or yung fixed and variable. No? So, sa actual overhead, fixed overhead yan, tapos variable overhead. And sir, bakit po naka-highlight, Pash?
Since two-way lang siya, binabash. Diba? Siyempre, dalawa lang, binabash. Diba? Joke lang. Pero yun lang yung palatandaan ko. Since two-way yan, laos. Laos kaya binabash. Ano po bang ibig sabihin ng bash? Budgeted, allowed for standard hours. Yun po, yung SH. No, ang pinaka-importante dyan, yung SH, kasi nakabase siya sa standard hours. No, nakabase yung variable overhead mo sa standard hours. No? And itong bash na to, combination ulit niya ng fixed overhead tapos variable overhead. Na alam natin yung variable overhead nakabase sa standard hours, no? Kasi bash tayo. Tapos, no? Yung standard overhead natin, no? SH pa rin yan. Or kung naalala ninyo, yung standard hours na yan stands for standard hours allowed for actual production. Diba? Yun yung SH per unit multiplied by actual production. And sir, ano naman yung SR? Or yung standard rate? Yung standard rate na yan, combination na yan ng standard factory overhead rate tapos standard variable overhead rate. Kung dito, variable overhead rate lang. No? Pero dito, pinagsama na. Parang dito lang din, pinagsama na sila. Tapos sa baba, yung rate ng variable overhead, tapos fixed, pinagsama na. No? And paano mo kukunin yung standard fixed variable overhead rate? Budgeted variable overhead divided by actual production. Pero pag fixed overhead rate, budgeted fixed overhead divided by normal production. Take note ha, variable overhead rate, actual. Fixed overhead rate, normal production or normal capacity. Huh? And yung budgeted fixed overhead na tinutukoy dito, no? Yun lang din yun. Ito lang din yung tinutukoy niya. Yung budgeted fixed overhead. Standard fixed overhead rate, multiply mo sa normal production or normal capacity, you will get yung budgeted fixed overhead. No? Paikot-ikot lang yan. Alright? No? So, ang difference niyan nito, ito pala, ipag-add mo yan. Dito dapat. No? So, yung budgeted fixed overhead, tapos variable overhead based on standard hours, ipag-plus mo silang dalawa to get here. Tapos, yung difference nitong dalawa, controllable variance yan. Kaya nabanggit na con kasi controllable. Tapos, yung baba, tapos gitna, ang difference niyan, volume variance. Kaya nabanggit na volume variance. Combination, convo, two-way analysis. Okay ba? Okay ba? Alright. No? Sir, paano naman po kung three-way analysis? SEVO. Hindi po yan yung SEVO ng ano ha. SEVO lang yan. Para maalala ninyo. Mamaya, pakita ko kung bakit SEVO. Ayan, medyo ano na to. Medyo iba na sa paningin. Parang dumilim. Medyo dumilim ba ang paligid? Joke lang. Pero wag kang mawala. Kasi nga sabi ko, yung two-way kanina binabash kasi dalawa lang. Itong three-way, bongga, tatlo. No. Kaya magdagdag ka ng ba. Ba, diba? Parang ano. Ba. Tapos, ibaba mo yung bash. Ibaba mo lang ng kaunti yung bash. Pero syempre, palatandaan mo dyan, mauuna talaga yung A sa S. No? Sino bang mauuna sa ABCD? Di ba A? O, the actual hours ka. Yung AH stands for actual hours. Baka muna. Tapos, pag standard hours ka na. Tapos, ihuli mo yung standard overhead. Okay? So, ganun ulit. No? Yung SH na yan stands for standard hours allowed for actual production. No? Tapos yung SR natin, standard factory overhead rate plus standard variable overhead. And remember, yung budgeted fixed overhead nung ba, ganun din po sa budgeted fixed overhead ni Bash. No? Parehas lang silang dalawa. Ang pinagkaiba lang talaga ni ba sa Bash ay yung computation ng variable overhead kasi nakabase ka sa actual hours.
Yung isa nakabase sa standard hours. Kaya mahalaga si ba tsaka si bash. No? Para ma-determine mo or ma-differentiate mo yung gagawin mo. Okay? So, difference ng actual sa ba, spending variance. Yung ba sa bash, efficiency variance. Tapos yung huli, volume variance. Kaya, meron tayong SEVO. Spending, efficiency, volume variance. Diba? SEVO. And lastly, meron naman tayong four-way analysis. Dito sa four-way analysis, pinaghiwalay nila yung variable and fixed. Sa two-way tsaka sa three-way kanina, pinagko-combine natin yung variable and fixed, di ba? Yung sa actual natin, pinag-plus natin. Diba? Pero dito sa four-way, hiwalay. Hiwalay yung variable overhead sa fixed overhead. Ito naman yung kay variable overhead. No? Kung mapapansin ninyo, naka-actual hours siya. Kahawig ni variable overhead si direct labor. Magkahawig sila. Yun lang yung kailangan yung tandaan dito. Actual hours, multiply mo sa actual variable overhead rate. Actual hours, multiply mo sa standard variable overhead. Okay? Ganun ulit, yung standard hours mo allowed for actual production. SH per unit, multiplied by actual production. No? And if silent, yung labor time mo is equal to overhead time. Kung mapapansin nyo po kasi sa mga problem, ang lagi nating namimit, sinasabi, overhead time is 80% of direct labor. Diba? Ganun ho yung wordings nun, nung overhead natin. Nakabase siya lagi sa labor natin. Pwedeng sabihin sa problem, yung overhead natin, 80% daw ng direct labor. Pwede maging 90%. Paano sir kung silent? Paano kung hindi sinabi na 80, 90, 95? Assume mo na yung labor head time mo, ganun din sa overhead. Hindi ka pwede mag-invento ng numbers. No? Assume mo na lang na kung ilang oras siya nagtrabaho, ganun din yung overhead. Kumbaga ba, pag nagtratrabaho yung isang worker, nakasindi yung electric fan, yung electric fan overhead yun. So kapag walang sinabi sa problem, kung ilang oras ng trabaho si worker, ganung oras din nakaswitch yung electric fan. No? Di ba? Hence, we can say na yung actual direct labor hours natin may be used as actual hours dito sa variable overhead if yung labor time is equal to overhead time. No? Pwede mong kopyahin yung actual hours mo. You can use it dito sa variable overhead natin, assuming equal sila. Alright? O, pwede ka na. Yung difference nung actual tapos nung nasa gitna, spending variance yan. Tapos nung nasa gitna, tapos nung nasa baba, efficiency variance yan. Alright? Sabi ko nga, napaghiwalay, di ba? Mayroon ka ring fixed dito. May fixed overhead ka din sa four-way analysis. Ano yun? Mayroon kang actual fixed overhead, budgeted fixed overhead, and applied fixed overhead. Iba lang yung wordings pero huwag kang malito. Tatlo pa rin yan. Huh? Sir, ano ba ulit yung SH natin? Ganun ulit. Kung anong ginawa mo sa variable, ganun din yung sa fixed. When it comes to standard hours allowed for actual production. Standard hours per unit multiplied by actual production. No? And yung difference ng actual sa budgeted fixed overhead, yan po yung budget or spending variance. Alright? Tapos, yung difference naman ng budgeted fixed overhead sa applied fixed overhead, yun po yung volume or capacity variance. No? Alam ko, ang dami ng words ngayon. Pero sana maalala mo. Budget or spending variance, no, volume or capacity variance. No? Kasi magsosolve na tayo eh. Or, pakita ko lang muna yung relationship nilang tatlo. Kanina, convo. Two-way tayo kay convo kanina. Meron tayong controllable variance and volume variance. Hence, we can say na yung
volume variance, uncontrollable yan. Diba? Hindi mo kayang makontrol or hindi kayang makontrol ng management. Tapos, with further investigation, yung controllable variance, magiging three-way pa yan. Mabri-breakdown pa siya into spending variance and efficiency variance. Tapos again, yung volume variance, ganun ulit iyon. No? Ganun na iyon. Bali, ang breakdown lang sa three-way variance ay yung controllable variance. Tapos, pagdating mo sa four-way, makulit. Ang dami mo namang gustong i-analyze o investigate. Napansin siguro ng management ng spending variance, nahahati na naman sa dalawa. May variable yan, may fix yan. No? Tapos yung efficiency variance, yun na ulit yun sa four-way. Pero, kapag efficiency variance na nasa four-way, variable overhead na lang yun. Kasi yung volume variance, fixed overhead lang. Okay? Kasi again, partner-partner yan, di ba? Di ba? Pag variable overhead, meron tayong spending, meron tayong efficiency. Pero pag fixed overhead, meron tayong spending, meron tayong volume. No? Okay? So, partner-partner silang dalawa. No? So, tignan natin dito sa problem na to. No? So, I hope sana mag-gets nyo yung two-way, three-way, and four-way dito. Si Villaverde Corporation Standard Cost System contains the following overhead costs. Computed based on a monthly normal volume of 25,000 units or 50,000 direct labor hours. Naka per unit yan, no? Yung variable factory overhead mo, fixed factory overhead, no? Kaya total mo 20 pesos per unit. The following information pertains to the month of April 208. By actual, cost incurred, di ba? Actual, factory overhead. Ito pong F na tinutukoy dyan, factory overhead cost incurred. Hindi yan fixed overhead. Baka nagkamali lang, no? Meron kang factory overhead na variable and fixed. Mayroon ding actual production, 26,000 units yung na-produce. Tapos, may actual direct labor hours work. Saan ito magiging relevant, sir? Sa baa. Diba? Ano ulit yung baa natin? Actual hours. Pero pag bash, standard hours. Direct labor hours to actual. Kaya nasa ba ka. Okay? So, yun lang ha. Sneak peek sa kung ano yung kailangan yung abangan dun sa solution natin. Pero sana sa pag-solve pa lang ng problem, makatch mo na. Okay? Kasi ang tanong, using four-way analysis, ako po. Diba? Determine daw natin yung overhead spending variance ng variable, overhead efficiency variance ng variable, and yung fixed overhead budget or spending variance at fixed overhead volume or capacity variance. Naku, complete package. Diba? Yung apat pa yung hinahanap. Naku, four-way analysis talaga. Solution naman, unahin natin yung variable overhead. No? Given. Ito yung mga given. May normal volume or normal capacity yan. Normal volume is also normal capacity. 25,000 units, 50,000 DLH or direct labor hours. Ito na yung sinabi. No? Ito yung template natin, di ba? Mayroon tayong actual hours, actual variable overhead rate. Since given naman na yung actual variable overhead rate natin, yun na yun. No? Sa mga problem na nasa-solve ko sa four-way analysis sa overhead variances, madalas given na yung variable overhead rate. Yung actual variable overhead rate. No? Dito na lang po nagkakatalo dito sa pangalawa at pangatlo. Pero yung actual variable overhead rate, given na yan. No? Kapansin-pansin din na naka-highlight yung standard variable overhead rate natin. Bakit? Bakit naka-highlight yan, sir? No? Kasi ang given dito, naka-per unit siya. 12 pesos per unit yung variable overhead rate niya. Yung actual hours natin, naka-per hour.
Hindi ka pwede mag-multiply ng per unit sa per hour. Dapat naka per hour din yan. Match-match sila. Naka per hour ka, hindi pwedeng naka per unit ka. Anong pwede mong gawin dyan? Hindi mo naman pwedeng gawing per unit na lang yung per hour na yan. Hindi ko pwede. Dapat mag-adjust yung variable overhead rate. Anong gagawin natin? Kukunin po natin yung standard time per unit. Budgeted time over budgeted production. Remember, kung silent, yung normal capacity mo, yun din po yung budgeted production. Parang ang normal capacity mo, normal, yung hanggang kaya lang ng kapasidad ng isang warehouse, ng isang production. Pag lumagpas ka dun, abnormal na yun. Or pwede yun din yung budgeted production mo, kung silent yung problem. Hence, yung budgeted time natin, 50,000 na direct labor hours. Ito po yung normal volume or budgeted production. Yan, 50,000 direct labor hours. Over budgeted production, ilan ba yung maproproduce natin? 25,000 units. So, 50,000 divided by 25,000. Ang standard time per unit natin is 2 direct labor hours per unit. Kapansin-pansin naman, 50,000 yung direct labor hours mo, ang na-produce mo doon, 25,000 units. You can say na, sa bawat dalawang direct labor hours mo, isang unit yung nagagawa mo. Pero hindi pa tapos Kailangan natin kunin yung standard variable overhead rate per hour. Kasi naka-hours to Hindi mo pwedeng gamitin yung per unit. Paano mo kukunin yan? Diba? I-divide mo yung variable overhead per unit dun sa standard time per unit. Diba? Parang matira per direct labor hour na lang. Ilan ba yung variable overhead per unit mo? 12. I-divide mo sa 2 direct labor hours per unit. Hence, ang standard variable overhead rate natin is 6 per direct labor hour. Hour na siya, hour na din yung isa. Hence, match na sila dalawa. Alright? So tandaan nyo yung 6 ha. Tandaan po natin yung 6. Kasi, di ba, nabanggit ko nga, yung actual variable overhead mo, yun na yun. Sir, saan po ulit nakuha yung 54,600? Okay ka na sa 6 Di ba? Ang nabanggit ko na to kanina, na kung silent, yung labor time mo, ganun din po sa overhead time. Kung ilang oras siya nakaupo, ganung oras din nakasindi yung electric fan. Di ba? So nagtrabaho siya, actual direct labor hours work 54,600. Silent yung problem, i-assume mo na ganun na din yung overhead time mo. Unless sinabi niya 90% ng labor time mo is goes to overhead, 80% and such. Pero kung walang sinabing ganun, kunin mo na 100%. Again, actual direct labor hours may be used dyan. E di nakuha mo na 54,600 multiplied by 6. Tapos, sir, paano nakuha yung 52,000? Nasa standard hours na naman tayo. Ito na naman yung standard hours allowed for actual production. Anong formula ulit? Standard time per unit or standard hours per unit na na-compute natin kanina na 2 direct labor hours per unit yung standard time per unit natin. I-multiply mo dun sa actual production na 26,000 units. Hence, you can get 52,000 na standard hours allowed for actual production. Multiply mo sa 6, yun na yun, 312,000. Okay? Kunin mo na. This time, magaan na yung hawak niya. 327 siya. 316 lang yung hawak-hawak niya or bit-bit niya. Favorable na. Favorable na yung spending variance natin. Now, this time naman, mabigat. 15,600, unfavorable naman for efficiency variance. So, may sagot na tayo for 1 and 2 na cat and apple.
Okay, so 3 and 4 na lang yung hinahanap natin na yan yung fixed overhead. Okay? So, tignan lang natin dito. No, kay fixed overhead naman, so, ganun ulit, meron na naman tayong formula for fixed overhead. And this time, kapansin-pansin na naka-highlight na naman yung standard factory overhead rate natin. Hindi kasi pwedeng gamitin. No? Total, naka per hour na yung variable natin, might as well as gawin na rin natin per hour yung rate ng fixed overhead natin. No? Standard time per unit, ilan ulit? Di ba? Or, kung silent, yung normal capacity mo, yun na din yung budgeted production. Di ba? Ilan ulit yung standard time per unit? 2 direct labor hours per unit. Sa pagkuha ng standard fixed overhead rate per direct labor hour, i-divide mo yung 8 sa 2. No? So, ang standard factory overhead rate per direct labor hour is 4. No? Is 4. 4 fixed overhead. No? So, tandaan nyo, 4 yan kay fixed overhead. Kasi gagamitin natin yan dun sa template natin. Okay? Yung actual fixed overhead natin, yun na din po iyon. Yun na rin iyan. No? Wala ka lang gagalawin. Yun na iyon. Pero this time, kapansin-pansin na yung budgeted fixed overhead natin, normal capacity, multiply natin dun sa 4 kanina, yung sa rate. 50,000 times 4. Yung normal capacity natin, inassume natin na naka per hour iyan. Kasi nga, yung factory overhead rate natin, naka per hour. So, 50,000 times 4, 200. Sir, pwede bang mag-per unit ako kay budgeted fixed overhead? Pwede. Pero make sure na naka-per unit ka din. Dun sa rate. 25,000 units, multiply mo dun sa 8 per unit. Diba? Match sila. 25,000 times 8, ganun lang din. 200 lang din. Or, 50,000 direct labor hours, i-multiply mo dun sa 4. Para match sila. Per hour din yung isa. Pero, I will suggest, much better, na i-per hour mo na both. Kasi, di ba? Pagdating mo kasi sa three-way, no? Sa mga susunod pa sa two-way, baka malito ka. Kasi baka per unit, no? Kasi sa variable overhead, nag-per hour ka ni. No? Pag nag-per unit ka pa sa fixed, might as well as baka magulo na, di ba? Pwede kapag stand-alone, kapag independent na fixed overhead lang yung tanong. Pero kung madaming madadamay, mahaba yung procedure, no? I-per hour mo na. Ipag-match mo na dun sa variable overhead. Pero kung fixed overhead lang yan, sige, pwede pa. Kung fixed overhead lang yung tinatanong, no? Pero tandaan mo, pwede maging per unit yung normal capacity. So long as i-multiply mo din sa per unit. No? Wag sa per hour. Okay? No? So tuloy natin. Sir, paano naging 52,000 yan? Parehas sila nung variable overhead kanina na standard hours. Kaya nga, nire-recommend ko na gawing per hour yan kasi parehas sila nung variable overhead dyan na standard hours. Na ilan yun? 2 direct labor hours per unit multiplied by 26,000 units. Okay? Parehas silang 52,000. And nagkaiba lang sila sa rate na 4. So 52,000 times 4, that's 208. And again, mataas or mabigat yung nasa taas, that's unfavorable budget or spending variance. But this time, magaan naman. Magaan naman dito. 28 kilos siya or 208 kilos, 200 kilos yung dala-dala niya. So favorable yan for volume or capacity variance. Nag-iba na yung term kasi nasa fixed overhead tayo. Diba? Budget yan or spending variance and volume yan or capacity variance. No?
No? So, ayan na, kumpleto na. Sa 3, dog, and sa 4, letter apple. Okay? What if using three-way analysis? Diba? What if three-way analysis? Pinakita ko sa inyo kanina yung kay haba-haba or kang masyadong overwhelming tignan na template. Si ba, tapos si bash. Pero kayang-kaya na yan ngayon. Kinaya mo na yung four-way eh. Kayang-kaya mo na i-three-way yan. No? So, balikan lang natin. Standard hours, allowed for actual production, yung SH. Tapos yung SR dyan, combination na yan ng variable overhead rate and fixed overhead rate. Alam naman na natin yung variable overhead rate and fixed overhead rate. Eh. No? Pwede nating kunin na rin yun. Excuse no? And, again, paalala ko lang, spending variance, efficiency variance, volume variance. Sebo ka dyan. O, tignan natin pag three-way analysis. Yung actual overhead, pinagsama na naman na variable and fixed. Diba? Dun sa four-way kanina, pinaghiwalay. Pero dito sa three-way and two-way, pinagsasama sila. No? So, 541, 680 ka sa actual total overhead mo. Tapos may ba, tapos may bash. Huh? Sir, paano nakuha yung budgeted fixed overhead na 200? Ganun ulit. Normal capacity mo na 50,000 direct labor hours, multiply mo sa fixed overhead rate na 4, 200K. Mahalaga yan. Kasi sa bash, ganun din. Kung anong budgeted fixed overhead mo sa ba, ganun din sa bash. So, 200, 200. Gaya-gaya, putumaya. Nagkaiba lang sila dito kay A, tapos kay sh. No? Si actual hours, yung variable overhead nung ito, nakabase sa actual hours. No? Pakita ko. No? Bakit po 54,600 yan, sir? Diba? Nabanggit kanina, yung actual direct labor hours natin is 54,600. Yun. Yun yung actual hours natin. And i-multiply natin sa 6. Kasi yun yung variable overhead rate natin. Meron na tayong 327,600. And i-add mo yan dyan sa 200, o meron ka ng budgeted allowed for actual hours na 527,600. O, bakit naman yung 52,000 dyan for standard hours? Yun po yun, yung 2 direct labor hours per unit multiply by 26,000 units or standard hours allowed for actual production. So that amounts to 312,000. I-add mo ulit. No? Sa 200, meron kang 512,000. And lastly, yung pinakababa, standard yan. Pero kapansin-pansin, naka-10 na yan. Kasi yung standard rate na tinutukoy dyan or yung SR, pinagsamang standard fixed and standard variable yan. Kaya 52,000 times 10, no? 520,000. Ilan ba yung fixed natin kanina? 4. Ilan yung variable? 6. No? 520,000. So from there, meron ka ng SEVO. Diba? Mabigat yung taas, unfavorable ka when it comes to spending. Tapos mabigat ulit yung nasa taas niya, unfavorable ulit when it comes to efficiency variance. Pero kay volume variance, magaan ka na. No? 520 yung bigat, 512 lang yung bit-bit. Kaya, favorable ka ng 8,000 when it comes to volume variance. Alright? No? So, tingnan natin sa big picture dito. No? Kanina, na-complete na natin sa four-way variance kanina. Meron na tayong favorable, unfavorable. No, kapansin-pansin sa three-way, ginanon niya lang. Kinopya niya lang. Pero, dito sa variable or spending variance, pinag-combine niya yung variable and fixed overhead spending variance. No? Favorable yung isa, unfavorable yung isa. Mas malaki pa rin yung unfavorable, kaya ang may iwan, 25,000 minus 10,920, 14,080 na unfavorable. Oh, di ba? Nagtutugma pa rin. Hence, we can assume, pagdating natin sa two-way,
Itong controllable variance na to, pinagsama lang din na spending variance and efficiency variance. No? So dapat mag-assume tayo 14,080 plus 15,600, we can get controllable variance of 29,680 unfavorable. Based solely dun sa three-way natin. No? Pwede mo lang sabihin yan, pwede mo lang i-recta yan kasi nakuha mo naman na yung three-way. Pag alam mo yung ganito. No? Pero what if hindi mo siya alam? Magsosolve ka talaga. No? And mapipilitan kang mag-solve. Pero, now alam mo naman na to, no? Kapag tinanong na yung controllable variance, ipag-add mo na lang sila. So long as given. No? Pero, syempre, assume natin, no? Mag-convo muna tayo. What if two-way analysis nga? And anong palatandaan ko pag two-way binabash? Laos siya. Kasi dalawa lang. Ako, bash ka, wala kang ba. Binabash ka kaagad. Diba? Madami kang basher kasi two-way ka lang eh. No? So yung actual overhead natin, ganun ulit. Pinagsamang variable, pinagsamang fix. May 541,680 ka. Pero sa bash natin, standard hours ka na lang. No? Ilan yung budgeted fixed overhead natin? Ganun ulit. 200 na naman. 50K times 4. Tapos yung standard hours natin, 52,000. Saan galing? 2 na direct labor hours per unit, multiply mo sa actual production na 26,000. No? Standard variable overhead rate mo, 6. 52,000 times 6, that's 312 plus 200K, 512,000. And lastly, yung standard mo, 52,000 times 10, pinagsamang fixed and variable overhead rate yan, no, 520,000. From there, you can get na yung controllable variance mo na 29,680 nga. No? And yung volume variance mo, no, 8,000 favorable. Ganun, no? Hence, we can say na kung controllable to, yung volume variance mo, uncontrollable. Yun lang naman yun eh. Kung controllable yung isa, hindi controllable yung isa. No? We can say na yung volume variance is uncontrollable variance. Alright? No? So, kung titignan natin sa big picture, ganito lang yan. No? Ang may volume variance lang ay factory overhead. Or, fixed overhead. And ang may efficiency variance lang, variable overhead. Pero, silang dalawa, variable or fixed, may spending variance. And again, ang controllable lang yung spending and efficiency. Hindi po controllable yung volume variance. Uncontrollable na yan. Alright? Now, so theory question. Which of the following standard costing variances would be discontrollable by a production supervisor? Again, kakabanggit ko nga po, overhead volume. Sir, bakit po ba? No? Nag-a-arise kasi yung variance na yan, yung volume variance na yan, when yung actual production differs from the expected production. No? This variance is largely a function of capacity utilization and overall demand, not something a production supervisor can directly control. For example, ang na-produce mong ice cream, 10,000. Yan yung actual production mo, ha? Actual. Pero ang nabenta mo lang, 6,000 lang na ice cream yung nabenta mo. No? Hindi mo na kayang makontrol yan. Hindi mo na kayang makontrol yung 6,000 na yan kasi that's beyond. Demand yun eh. No? That's something a production supervisor cannot directly control. Not directly control. Okay? So for example, yun nga, sales orders lower than expected, yung volume nagdra-draft. No? And the variance appears kahit maganda yung efficiency nung planta, kahit maganda naman yung pagpapatakbo, pag kaunti lang yung bumili, wala kang magagawa. No, hindi mo naman sila pwedeng pilitin. That's beyond
production supervisors control. Okay? So, least controllable ang overhead volume. Alright? And lastly, which of the following people is most likely responsible for an unfavorable variable overhead efficiency variance? Yun po ulit, production supervisor. Nasa overhead ka, di ba? Nasa actual hours work ka. No? Since yung variable overhead mo kasi, naka-apply yan based sa activity drivers. Like labor hours nga, di ba? Nabanggit ko sa iyo. No? Inefficiencies man dun sa production directly affect these variance. And sino ulit ang in charge sa production? Production supervisor. No? So, ang daming obligasyon, responsibility ng isang production manager or head. Alright? So, dyan nagtatapos no yung part 1 ng standard costing and variance analysis natin. Ano yung kailangan yung abangan for part 2, mix and yield, flexible budget, disposition of variances. No? So, pasensya na po kung masyadong mahaba yung lecture na ito. No? Pero ganun po talaga maproseso ang standard costing and variance analysis. Mahaba po ito and kailangan nyo po ng pasensya. No? So, thank you ulit no, sa pagpapanonood. No? Hindi ko na po sasayangin ang oras ninyo. And thank you so much. No? Thank you so much. No? Sana maaral mo ito and ma-master mo siya. Okay? Bye-bye!